sinasabi natin dito, inaari mong sa'yo. Okay? So 2020 na, kailangan hindi na tayo makakita ng mga taong nagpo-post sa Facebook ng I'm lonely, I'm poor, wala akong pera. Hindi mo pwede yun. Because every Friday we are declaring the goodness of God. Tama? So let's have a Bible declaration once more. Sige po, taas natin Bible natin. Sabay-sabay tayong babasa. Yung walang Bible, hawak kayo sa may Bible. Connect lang. 1, 2, 3, go! This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. This morning I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seal of the Word of God. And I will never be the same. Never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Shout amen! Hindi po, malampahan natin ang Panginoon. You can sit in the presence of God. Ayan. Woo! Ayan, okay. Again, we want to welcome all our first-timers and VIPs. Maraming salamat po for coming today. Sa araw na ito po, meron po akong ipin-prepare na message. Po. Pero napansin ko, nung pinaprepare ko na, naalala ko, marami pala tayong first-timer. So sabi ko, magbibigay ako ng mensahe para sa Pasko, pero gagawin kong very practical. Nakakalahati na ako na naisip ko na marami tayong first-timer. Kasi po yung unang pinreport ko, medyo malalim, deep tayo sa Word of God. Naisip ko, marami tayong first-timer today, and I know that. Kaya po, ginawa kong practical yung kalahati. Amen? Sabi mo sa katabi mo, advance Merry Christmas, kapatid. In behalf of myself and my family, Pastor Grace and May, Merry Christmas po. Amen? Merry Christmas sa inyo lahat. Okay. So, kung titignan natin, next week is Pasko na. Tama? Hindi mo mahalaga kung anong date. Kasi ba wala naman talaga sinabi sa Bible na ang Pasko is December 25. Wala pong sinabi. Pero po, gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon. Huwag nating isipin yung date. Kasi po, wala namang halaga yung date eh. Dahil yun ang ating celebrate, December 25. So, Wednesday is Pasko na. Tama? Now, kapag ganitong panahon ng mga Pasko, na po, ang tingin ko sa mga tao, meron silang Christmas fever. Sabi mga Christmas fever. Bakit ko sinabi yun? Kasi po, people are beginning to think about the 13-month faith. Di ba? Iniisip na nila yung bonus sila. October pa lang, iniisip na nila yan. At tapos, ang laman ng isipan nila is yung mga regalong babalutin para ipamigay sa inaanak, pamigay sa kapitbahay, pamigay sa mahal natin sa buhay. O yung regalong tatanggapin mo. Tama? At minsan, ang laman ng isip ng mga tao, yung pang Noche Buena. Ano ba yung lulutuin ko ng araw na yon? Ano bang lulutuin? Ano ba ihahanda ko? Ano ba ipapakain ko? Tapos kung may extra ka, ang laman ng isip ko is bumili ng bagong gamit. Bagong damit, bagong sapatos, para man lang maregulawan mo yung sarili mo. Ito pa mga bagay na to, yung laman ng mga isipan ng tao tuwing Pasko. Tama? Usually, ganyan ang laman. Now, Christmas became so much materialistic and becoming so paganized. Yun po yung sinasabi ko. Why? Why did I say that? Kasi kapag tinitingnan natin ang Christmas and the observance of Christmas, parang hindi naman kasama na sa celebration ang Panginoong Hesus. Parang nawawala yung essence ng Christmas kasi po hindi kasama sa celebration si Kristo. Samantalang ang original plan ng Diyos, kaya may Pasko, is because dahil kay Kristo. Tandaan niyo po, without Christ, there is no Christmas. Ang mangyayari, mas na lang. Kasi tinanggal niyo yung price. Tapos sometimes, pag mag-message sa Facebook, sa Messenger, sasabihin sa'yo, Merry Xmas. Are you with me? Merry Xmas. Tinatanggal natin si Christ, hindi ko alam kung bakit. Pilit natin tinatanggal si Jesus sa Pasko. Yan yung nakakaugalian ng mga tao. Ano po? So, ang tanong ko, naandoon pa ba si Kristo sa Pasko mo? Tama? Before we opened the Bible, before we understood what Jesus did on the cross, ang celebration natin laging ganon. Pero when we understood what Jesus did on that very day for you and me, nabago na yung tingin natin sa Pasko. Tama? Kasama na si Jesus sa celebration ng Pasko. Tama po ba? Amen? Ngayon, tanongin mo yung katabi mo, naandyan pa ba si Kristo sa celebration mo ng Pasko? Tanongin mo.
Tama? Ewan ko ba? Kasi kami ni Pastora dati, nung hindi pa kami nagbabasa ng Bible, hindi pa kami believer, hindi pa kami follower, kami Pasko, ang iniisip namin, yung lulutuin, anong ihanda, sino mga bisita darating, at talaga hanggang anong oras tayo magiinuman, hanggang umaga yan for sure. Pagdating ng umaga 26 o 25, dahil 24 ang inuman, pagising mo, masakit ang ulo mo, pagising mo, dire-diretso ang inuman nun hanggang 25, hanggang 26 ng gabi. Dire-diretso ang gauno. Ganun lagi yung Pasko natin. Nakakalimutan natin yung nagsakripisyo, bakit may Pasko? Are you with me? I want you to close your eyes. Close your eyes. Come on, everybody, close your eyes. Amang Diyos sa aming pagtitipon, sa umagang ito, dalahin ko, Panginoon, na mag-usap kayo sa amin. Ipaalala niyo sa amin ang mahalagang kahulugan ng Pasko. At kung paano kaming inyong mga anak, sa ganitong mga panahon, Panginoon, ay maging kakaiba sa sanlibutan sa pagdiriwang nito. Nang sa gayon, kaming inyong mga anak at inyong tagasunod na tinawag pong servants mo ay maging liwanag at maging asin ng sanlibutan. Turuan niyo kami, Panginoon, na may sa puso namin ang tunay na kahulugan ng Pasko. At kami mismo is maging tamang ehemplo at hindi makiuso sa kaibangan ng daigdig. Turuan niyo po kami, mag-usap kayo. Hinihiling po namin ang inyong presensya sa umagang ito. We reject and we rebuke any deception from the evil one. And we only welcome the truth that comes from the Holy Spirit. Descend upon us, Lord God. Teach us, guide us today. Envelop us with your presence. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen. Sige nga po pala si Lord. Now, how many of you will agree na kapag tinitingnan natin celebration ng Pasko these days, hindi na talaga kasama si Kristo? Kung titingnan mo yung paligid, anong celebration ang ginagawa ng mga tao? Anong klaseng celebration kapag New Year o kapag Christmas? Ano? Inaalis na talaga nila si Kristo. As I said earlier, yung Xmas. Tinatanggal na yung Christ. Bago X na lang sa kamas. Merry Xmas. Tinatanggal nila si Kristo, no? So, ang nakakalungkot, yung iba, preparasyon, or kung paano tatanggap ng bisita, kung paano magluluto, anong ipe-prepare natin sa araw na yan, yun ang laman ng utak ng mga tao. Amen po ba? Which is dapat, hindi pala ganoon. Papapanood mo sa mga news. Nagpe-prepare rin sila, October pa lang, headline sa mga news. Dumarami yung hold-upan, dumadami yung snatcha ng cellphone, yung snatcha ng kwintas, meron pa mga akyat bahay, meron pa mga kidnap for ransom. Bakit? Kasi everyone thinks about money during Christmas. Ang gusto nila, may pera sila kapag Pasko. At ginagawa nila yung mga bagay nyo because they want to prepare for the day. Are you with me? Dumadami yung mga nasa ganong kalakaran, no po, para magkapera tayo, gumawa tayo ng ganito kasi magpapasko. Yun ang dahilan nila kasi magpapasko. Hello? Are you with me? Now, because people think they should have lots of money kapag darating Pasko in order to celebrate Christmas. Which is hindi dapat ganon. Kahit wala kang pera, you can celebrate Christmas. Amen. I will tell you. Kahit wala kang handa, pwede mo i-celebrate ang Christmas. Amen. Tama? Amen. Ano na lang yun palamuti na lang sa Christmas yung may pagkain tayo, may regalo. Pero hindi yun talaga ang purpose ng Christmas. Maging masyadong materialistic ang mga tao, yun po yung nakikita natin. Nagiging masyado sila materialistic. Di ba? Sinasabi pa natin sa mga anak natin, anak, magpakabuti ka kasi si Santa Claus hindi ka bibigyan ng regalo. Pag hindi ka naging mabuting bata. Grabe, no? Si Santa Claus ba nabibigyan ng regalo? Lolokohin mo pa yung anak mo, magsasabit ka ng medyas, ikaw rin naman maglalagay. Tapos itatanim mo sa anak mo, sa utak mo, na si Santa Claus, anong bigay nun? That is pagan tradition. Nakagis na natin yan. Ang sabi natin, magpakabait ka kasi si Santa Claus, hindi ka bibigyan ng kanya. Si Santa Claus po is wala sa Biblia. Yes. That is pagan belief. Ang magbibigay ng regalo sa anak mo, si Jesus. Amen. Yun ang dapat imulat mo sa anak mo. Amen. Dahil lalaki yung anak mo, ang hinahanap nila, si Santa Claus.
Tama? Are you with me? So hindi po ganun ang celebration. Paano si Santa Claus makakaikot in one day sa buong mundo para bigyan ng lahat ng bata ng regalo? Think of it. Paano yun? Paano mangyayari? Sa inyo lang na nandito, kung may mga anak kayo, kung iikot sa Santa Claus, ubus na yung 25 niya. 24, 25, 26, ubus na. So paano niya iikutin ang buong mundo para bigyan ng lahat ng bata ng regalo? Very practical po. Isipin natin yan because it's wrong. Pag Pasko, sabihin mo, ang Panginoon Diyos ang magbibigay ng regalo sa iyo na. Hindi si Santa Claus. Are you listening? So, that's why, ang mga tayo mga mananampalataya, tayo mga follower ni Christ, dapat po pagbulay-bulayin natin yung araw ng Pasko, tayo maging ehemplo sa mga taong nakapaligid sa akin, sa atin, no? So, ano bang ginagawa ng Diyos at bakit tinawag na Christmas ang December 25? Kasi po maraming tao talaga hindi nakakaunawa na po kung ano ba talaga ang sakripisyong ginawa ng Panginoon. And I want to remind everyone at kung first timer ka today, gusto kong maunawaan ng lubos, no po, kung ano ba ang Pasko at bakit may Pasko sa araw na ito habang nandito ka. Actually, ginamit lang ni Lord yung graduation kaya ka nandito. Ang gusto ng Panginoon, maunawaan mo talaga kung ano yung araw ng Pasko. Amen. At kung bakit may Pasko. Okay, so gusto kong paalala po na sa inyo before we continue na nagkaroon po ng God's incarnation. Sabi mo nga, God's incarnation. God's incarnation. Ibig sabihin, ang Diyos nagkatawang tao. Amen. Are you with me? Amen. Ang Diyos bumaba sa lupa, nagkatawang tao. At bakit kailangan magkatawang tao ang Diyos? Dahil hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Amen. Hindi natin kayang abutin ang Diyos. Hindi po mangyayari. Sobrang taas ng standard ng Panginoon. Amen. At paano natin ginagawa ang pag-abot? Paano natin ginagawa? Gusto natin gumawa ng mabuti, gusto natin tumulong sa kapwa, gusto natin magpagawa ng building na ganito, ng ganon, gusto natin maging good. In our own effort, gusto natin abutin ng Diyos, which is very impossible. Hindi mo mangyayari because the Bible says lahat tayo makasalanan. Amen. Ang standard ng Diyos sobrang taas. Hindi po natin kayang abutin ng Diyos in our own effort. Gusto ko po maintindihan ninyo yan. Kahit na gumawa ka pa ng mabuting bagay sa mga tao, kahit magpaaral ka pa ng mahihirap, kahit magpatayo ka pa ng simbahan, hindi mo kayang abutin ang standard ng Panginoon. Now, actually po, meron pong dalawang klase lang ng relihiyon, ng pananampalataya. I call it relihiyon. Dalawa lang pong klase yan, yung paniniwala ng tao. Okay? May iba-iba tayong kultura na nakagisnan, may iba tayong paniniwala. Kung doon ka sa church na yun pumasok, meron kang paniniwala dahil yun na itinuro sa'yo. Yun po yung isang klase. No po? And today is my goal is for every one of you to understand the difference of these two faith. Yung dalawang klase ng paniniwala. Dalawang paniniwala lang. Ang una, ang katuruan na ang tao ang gagawa through good works. Yun yung una. Through your good works, makakarating ka eternity sa heaven. Yun yung unang katuruan. Yun yung unang grupo ng mga paniniwala at yun ang itinuturo. Na ikaw is savior ng sarili mo at kaya mong makapunta sa langit because sa mabuti mong gawa. Are you with me? Na kahit anong gawin mo, kahit tumulong ka sa kapwa, magpakabuti ka, makakarating ka sa langit. Because of your own effort and your own strength. Are you with me? Yun po yung una. Okay? Para makarating sa langit. Okay? Ito mga grupong yan, iba-ibang suot niyan, meron mga tuturo, ito suot mo, ito and do, ito and don'ts. Pagdating ng araw na to, ganito gagawin mo, kailangan magpenitensya ka, kailangan pahirapan mo yung sarili mo, magpapako ka sa cross para makarating ka sa langit. It will not work, I'm telling you. Hindi po mag-work yun. Now, look at this. Yan po yung first group of faith, na po. Yan po sila. Inaabot nila ang Diyos. Tandaan nyo, we are sinful. Tayo po yung makasalanan. Sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. At hindi mo kayang abutin ng Holy God. Kahit na through your own efforts, such as good life, do's and don'ts, philosophy or religion, hindi mo kayang abutin ng Panginoon. Yan po yung first group of faith. Okay? May iba't ibang title yan. May iba't ibang costume, may iba't ibang sinusunod. Ito yung do, ito yung don'ts. Sila yung mga grupong yan. Kasi bakit? Kasi gusto nilang abutin ng Diyos. Ang sabi, you should go to God,
You should reach God in your own merit, in your own way, sa sarili mong pagsisikap, abutin mo ang Diyos, sa buong mong lakas, sa buong mong pananampalataya, kaya mong abutin ang Diyos. Magpenitensya ka mahal na araw, humata ka sa prosesyon, maghata ka, magkaroon ka ng devotion every year, tuwing piyesta ng Quiapo, pumunta ka roon, maghata ka roon, o yung hahatakin mo, makakarating ka sa langit. Yan po yung tinuturo. Kaya please, don't be offended. Ito po yung pangalawang grupo. Gusto ko pakita sa inyo. Before that, iba-ibang religion man, iba-ibang paniniwala man, okay? Ang lahat, in the end, iisa lang. Kung saan ka pupunta sa langit o sa impyerno. After this life. Meron po talagang eternal life. Eternal in hell o eternal in heaven. Gusto ko po makita niyo yan. Now, nung panahon po na hindi pa natin kilala ang Panginoon, po, ganyan din yung paniniwala ko. Ganyan din yung pagkaalam ko. Na through my own work, na tuwing meron ganito, tuwing may ganun lang gagawin ko, hindi ako kakain nito, tuwing ganung araw, makakarating ko sa langit. Yun ang alam ko. Why? Because I'm not reading the Bible. I'm ignorant of the Bible. Tandaan niyo po, Bible is the law of God. And if you don't know the law of God, you don't know how to live. Amen. Pag po hindi niyo alam ang batas ng Diyos, hindi mo alam kayang patakbuhin ang buhay mo. Amen? Now, ito po yung sabi sa Ephesians. Tingnan po yung sabi sa Ephesians. Pakibasa ang meron ba tayong reader? Pakibasa nga po. Meron ba? Pakibigyan nga po ng microphone. God saved you by His grace. Ay, sorry. Pindot ko. Ayan, sige po. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ayan, napakalinaw po niya, ha? Tingnan niyo mabuti. Salvation is not a reward for the good things you have done. Hindi ka magkakaroon ng salvation, hindi ka makakarating sa langit dahil mabuti kang tao dahil sa lahat ng ginawa mo. Hindi. It's because of the grace of God. Amen. Sa biyaya ng Diyos, kaya ka makakarating sa langit. Amen. Amen. Kaya pag namatay ka physically, pupunta ka eternity sa langit because of the grace of God. Amen. Kasi nga, ang Ten Commandments nga, wala kang papasa sa atin doon eh. Meron bang papasa sa Ten Commandments? Kaya ang ginawa ni Lord sa Bible, dalawa na lang. Love your God and love people next to you. Amen. Loving God, loving people na lang. Kasi pag ginawa mong mahalin ng Diyos at mahalin mo yung kapwa mo, yung Ten Commandments, nagawa mo na. Amen. Yung maraming tao, pilit nila sinusunod yung Ten Commandments. Kahit na sundin mo yon, hindi po mangyayari makakarating ka ng langit because sa biyaya kayo iniligtas sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Alam niyo po yung grace? G-R-A-C-E, God's riches at Christ's expense. Amen. God's riches at Christ's expense. Yun po yung meaning ng grace. We don't deserve grace, but because of the grace of God, nabigyan ka ng pagkakataon na makarating sa langit. Because of His grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon. At ito'y hindi sa pamagitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob yan. Tatanggapin mo lang yung salvation. Amen. Libre na yan. Wala kang gagawin. Hindi mo kailangan magpenitensya, kapatid. Ngayong mahal na araw. Kasi wala naman sa Biblia. Sa Biblia yun. Yun ay tinuro lang sa'yo kung saan ka lumaking simbahan. Pagkatapos sabi pa, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Tama? So, Christ's expense. Dahil po sa ginawa ni Kristo, makakarating ka sa langit. Amen po ba? Now, ang pangalawang klase ng grupo ng tao, ito. Dalawa lang yan, di ba? Sabi ko, dalawang klase ng paniniwala. Dalawang klase ng religion. Kahit ano pa yan. Pagdating nila sa ending, ang gusto nila makarating sa langit through good works. Now, ito yung pangalawa. Listen to this carefully for you to see the big difference. Ang katuruan ng Kristiyanong grupo na ito, yung mga Christian na tinatawag. Okay, kasi po maraming Christian, ang tawag nila sa sarili nila, Christian. Pero hindi makita sa buhay nila na Christian sila. Amen? But they call themselves Christian. So sino yung mga tinutukoy natin dito? Yung pong mga born-again Christian. Yung mga ipinanak na muli. Yung hindi ka na nabuhay sa sarili mong kakayahan. Yung umaasa ka na sa Diyos para ka mabuhay. Tama po ba? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ito, upang maabot mo ang langit, upang makarating ka sa langit one day,
Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Hindi ikaw. Siya ang umabot sa'yo. Amen. Amen. Ito yung pangalawang grupo. Siya ang umabot sa'yo, nagkatawang tao ang Diyos para abutin ka. Amen. Amen. Wala kang gagawin. Ang gagawin mo lang, paniwalaan siya. Amen. Yun lang. Yun yung pangalawang grupo. Yung ibababa mo yung sarili mo sa Kanya, magpapasakop ka sa Kanya, sabi mo, Lord, I believe in you. Amen. Naniniwala ako sa ginawa mo. At tuwing Pasko, yun ang iniisip natin. Yung Pasko, kaya tayo nagko-communion para balikan yon. Dati noon, nagko-communion ako. Hindi ko naman alam ba't ako nagko-communion, sa totoo lang. Hindi ko alam ang meaning ng communion, pero pumipila ako ron. Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, para ikaw ang topic ha. Okay? So, dito po sa pangalawang grupo, nagkatawang tao ang Diyos. Dahil alam niya na hindi siya kailanman kayang abutin ng tao. Amen. Are you with me? Nagkatawang tao po ang Panginoon. So, sa halip ang mga tao doon, sa group 1, ang naghahandog, ang nag-o-offering para makarating sa langit. Dito sa group 2, tayo ang inabot ng Diyos. Ang sarili niya, ang inihandog niya para sa iyo. Amen. Kaya siya nagpapako sa cross. Amen. Are you with me? Kaya nga po, pinaniniwalaan natin na si Kristo ang Diyos. Wala na pong iba pa. Siya lang ang Diyos. Amen. Ito po yung ginawa ng Diyos. Tingnan nyo, second group of faith. Ang God ang umabot sa tao. Through the cross of Christ. Amen. This diagram illustrates that God has bridged the gap which separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place, to pay the penalty for our sins, and for us to have an eternal life. Amen. Ito po yung isang grupo ng pananampalataya. Amen. Hindi tayo aabot sa Diyos dahil sa mabuting gawa. Aabutin tayo ng Diyos by His grace. At ang gagawin mo lang, tatanggapin mo siya at doon magsisimula yung mabuting gawa sa buhay mo. Kasi tinanggap mo si Kristo. Amen. Naging Christ-like ka, hindi like Christian. Are you with me? Christ-like, hindi like Christian. Tama ba? Yung po tayo. Now, ang mga born again po, akala ko na ng born again is pangalan ng church. Hindi pala. Ang born again pala is paano ka binago ng Diyos from glory to glory to glory. Meron ba pong tatlong silya rito sa baba? Baba po kayo rito, meron pong tatlo rito. Okay? So, binago ng Diyos yung buhay mo. Kung dati kang lasinggero, dati kang babaero, dati kang nagdodroga, dati kang palainom, palamura, ako yon, by the way. Nabago lahat. Amen. So, paano tayo nabago? Kasi sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ikaw. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kaya nga every year, sabi ko, Lord, simula sa oras na to, simula sa New Year, simula sa isang taon, sa bagong taon, hindi na ako maninigarilyo. Grabe. Wala. Isang linggo lang yon. Hindi pa tapos yung January ng New Year, balik ulit sa dati. Bakit? Kasi hindi mo talaga kaya. Hindi mo kakayanin magpakabuti sa mata ng Panginoon. Pero kung tatanggapin mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, doon ka magiging maayos, kapatid. Amen. Yun yung pangalawang klase ng paniniwala. At dito po tayo sa ganitong paniniwala na tayo ang inabot ng Diyos. Kaya po dito, huwag kayong maghahanap ng holy. Wala kang makikitang holy dito. Amen. Ang lahat ng tao dito makasalanan na nagpapaka-holy pa lang. Amen. Tama? Even tao kasi papasok sa church, naghahanap ng holy. Wala kang makikitang holy. Isa lang ang holy rito, si Kristo lang. Amen. Tama mo ba? Nakatingin sa tao kaya nadadapa Tama, huwag tayong titingin sa tao. Tingin tayo kay Lord. Tama ba? Kay Jesus lang ang tingin. Jesus is the Savior of humanity. And through Him, through His good works, not your good works, makakarating ka sa langit. At ang kagandahan sa Panginoon, wala siya pinipili. Kahit na anong kasalanan ang ginawa mo, as long na nag-repent ka sa Kanya, tinanggap mo siya sa buhay mo, at tatawarin ka ng Panginoon. Actually, sabi ng Bible, hindi ka lang niya pinatawag, pinalimutan niya pa ang lahat ng kasalanan. Napakabuti ng Diyos. So makikita natin, iba't ibang paniniwala, tropa-tropa, sama-sama, grupo-grupo, magkakaiba ng costume, magkakaiba ng tradisyon, pero isa lang ang destinasyon ng lahat. Either hell or heaven. Amen.
So, depende yan sa paniniwala mo. Kung pilit mong inabot ang Diyos at inatake niya sa puso, hindi ka makakarating sa langit. Ngayon, makakarating ka sa langit kung tatanggapin mo yung ginawa ni Jesus for you. Amen. Maniniwala ka na si Kristo namatay to pay for the penalty of your sins. Amen. Tama? Ito po yung sabi ng susunod na verse. Sabi mo si John 3:3. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Alam niyo po ba nung sinabi ni Kristo yan, hindi niya sinabi sa isang Pharisee, sa isang ruler of the Jews, sa isang tao na nagtuturo sa loob ng simbahan. Sinabi niya yan na hindi ka makakarating sa karya ng Diyos malibang na ikay panganak na mula sa itaas. So, paano kayo papanganak na muli? Hindi ka babalik sa tinang nanay mo. Meaning, kung dati kang ganito, iiwan mo na yan. I want to follow you, Lord. I want to be born again. Iiwan ko na lahat ng meron ako. Gusto ko na baguhin yung buhay ko through you. Amen. Amen? At ito yung way to heaven. Yung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Amen. Tama mo ba? At ginawa ni Lord yan. Bakit? Bakit siya nagpapako sa cross? Because of His unconditional love to you. Pag sinabi mo unconditional love, walang hinihiling na kapalit. Amen. Ikaw, magmamahal ka. Mamahalin mo lang yung mahal ka dahil may kapalit yun. Pero magmamahal ka nang walang kapalit, mahirap yun. Pero si Kristo, ginawa niya yun for you. Amen. Wala siyang hinihiling na kapalit sa'yo. Mahal ka niya, period. Tapos. Amen. At doon nagsisimula ang relasyon, by the way. Amen. Dahil mahal ka ng Diyos, mamahalin mo siya pabalik para may relasyon. Amen. Kayo, pag binahal mo na ang Diyos, mawawala na yung relihiyon. Ang papasok, relasyon na. Amen. At ibang klase na ang relasyon sa relihiyon. Pag sinabing relasyon, si Jesus lagi, laman ng isip mo. Nagbabasa ka ng salita niya kasi nga may relasyon kayo. Amen. Mawawala na yung relihiyon. Because religion will not ever save you. Amen. Maniwala kayo. Hindi ka makakarating kahit saan kapag relihiyon ang dala mo. Ang dali natin relasyon sa Diyos. Sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Amen. Sino dito gusto makarating sa langit? Sige nga po, pag tayo namatay gusto dito sa kamay. Yung ayaw magtaas, saan yung gusto mapunta? Ayan, gusto natin makarating ng langit. Ano yung po ba na ang langit ang taas? Eh kung church lang, hindi mapuntahan, langit pa kaya? Ajud! Tama? Kung church nga, every Friday lang, hindi mapuntahan eh, langit pa kaya? Eh sobrang taas nun. Ajud! Tama mo ba? Ito po yung sabi ng John 14:6. Sabi niyo po, tingnan niyo po. Basahin nga natin, Jesus told him. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except Through me. Ayan! Tandaan ninyo, hindi sinabi ni Jesus na, I am one of the way. Hindi niya sinabing ganon. And sabi niya, I am the only way. Amen. At alam niyo po ba kaya siya pinako sa cross because of that? Kasi yung mga tao ayaw maniwala sa kanya. More than 2,000 years ago nangyari yan. Ngayon, ang tanong, napakarami pa rin tao ang gininiwala sa kanya hanggang ngayon. Matangin mo, nagpapako siya rito. Ang laman ng isip niya, nung pinako siya sa cross, ikaw, Amen. dahil para makarating ka sa langit, nagpapako siya dyan. He paid the price of your penalty. Pagkatapos tayo, kung saan tayo lumuluhod, kung saan tayo nagtitirik ng kandila, amen? Amen. Tama, mabuti na lang, nakilala natin ang Diyos. Amen. At ito yung ating pinagmamalaking verse. Ano po? Ito yung pinakamatinding verse sa Bible na magpapatunay na si Kristo ay Diyos. Pakibasa nga kapatid. Nakakapakabasa. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through Him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. He existed before anything else, and He holds all creations together. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So He is first in everything. Tingnan niyo po yan. Yan po yung isa sa pinaka-strong statement na makikita mo sa Bible about the divinity of Jesus Christ. Amen. Diyan po
pa lang, kitang-kita mo na, Christ is the visible image of the invisible God. Amen. Kung gusto mong makilala ang Diyos, tumingin ka sa Kanya. Kung gusto mong malaman ang pangalan ng Diyos, yun ang pangalan niya. Amen. Tama? Kaya natanong mo yung ibang tao, ano pangalan ng Diyos mo? God. Hindi pangalan yon. Title yon. Ngayon, tanongin kita ulit, ano pangalan ng Diyos mo? God na. Ang pangalan ng Diyos natin ay Jesus. Wala na iba pa. Kaya po napakaraming tao, yung mga taga rito, kahit anong paniniwala, yung mga taga rito sa bansang to, pag-usapan natin ng Diyos, ang God. Okay yan. Maniniwala sa yan. Pero once na binanggit mo ang pangalang Jesus, offended na yan. Offended sila. Bakit? Kasi po walang ibang nagsabi na ako ang Diyos at hindi ka makakarating sa langit without me. Offended sila. Kasi yung Diyos na sinasamba nila, hindi sinabi yun. Kahit minsan. At tandaan niyo po, nung ako po'y nandoon pa sa pananampalataya kung saan ako galing. Roman Catholic po kasi ako, hindi ko alam kayo. Basta ako Roman Catholic. Ang dami ko pong sinasambang Diyos doon. Nung nagbasa ako ng Bible, yung pala yung mga tauhan lang ni Lord. Amen. Sila pala yung mga disciples lang ni Lord. Amen. Naalala ko pa tuwing piyesta sa amin, October. Tuwing piyesta, ang aming patron doon, si St. Paul. Hello? Si St. Paul, at pinuprosesyon namin yun sa plaza. Nangungutang ang nanay ko para lang maganda, para kay St. Paul. Ah, grabe, nagbasa ako ng Bible. Si St. Paul pala isa lang sa lingkod ni Jesus. Amen. Isa lang pala siyang disciple ni Jesus. Amen. Tama? Amen. Hindi ko alam kung saan kayo galing. Basta ako Roman Catholic ako. Yun ang paniniwala ko. Kaya nung nabago ang paniniwala ko, ang laki po ng pagbabago sa pananampalataya sa buhay na meron tayo ngayon. Amen. Kasi po tumataggi. Alam mo kung sino ang Diyos eh. Nagbabasa ka ng Bible, naririnig mo ang salita niya. Hindi mo lang naririnig, nababasa mo pa. Amen. Amen. Dito, pinipiga natin ang Word of God. Kita mo, Christ is the visible image of the invisible God. Hindi kayang tanggapin ng ibang paniniwala yan. Believe me. Hindi nila kayang tanggapin yan because siya is Islam, propeta sa kanila. Nagkakamali sila. Si Jesus ang Diyos. Wala nang iba pa. He existed before anything was created and supreme over all creation. For through Him, God created everything. Through Him, kinreate ka. Amen? Kahit ng mga anghel, siya ang nag-create. Amen po ba? Amen. Kahit ng mga demonyo, kilala siya. Alam niyo ba yun? Na kapag nakikita ng demonyo si Jesus, nanginginig sila lahat. Tama? Mismo ang demonyo, alam mo Word of God. Kasi ang demonyo is yung angel niya dati. Si Lucifer. Dati niyang worship leader yon. Kaya alam ni Lucifer, alam ng mga demonyo kung sino si Jesus, alam nila salita niya, alam niya lahat. Kaya pag may nagsabi siya, magbasa tayo ng Bible, alam ko na yan. Ayun. Alam mo na. Kasi ako yun eh. Mga kapatid, ako dati yun. Nung may nagyayakad sa akin, Bible study tayo, pare-pares na niya, alam ko na yan. Alam niyo na. Alam na this. So, yun yung lagi ko sinasabi. Eh kahit pala demonyo, alam yun. Pero ang totoo, hindi ko alam. Tama? So, ito po yung strongest statement. Now, basahin po natin yung John 3:16 to 18. Pakibasa nga. For this is how God loved the world. Yeah. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. There is no judgment against anyone who believes in Him, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Ayan, pigain niyo po yung tatlong verse na yan. Pinadala siya ng Diyos Ama. Nagkatawan tao siya through Jesus. Pinadala sa mundo, not to judge the world, but to save the world through Him. Ang sabi niyan, there is no judgment against anyone who believes in Him. But, anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Kita mo? Hindi ka palang naniwala eh. May judgment ka na eh. Hello? Amen. Now, sabi po dito sa the verse. Pakibasa nga, for I have. 1, 2, 3, go! For I have come down from heaven to tell you your God, send me not to do my own will. He came down from heaven.
Bumaba siya galing doon sa kanyang trono, bumaba dito sa lupa para gawin yung will ng Diyos sa buhay niya. Yung Diyos Ama. Okay? So sa araw na ito, tingnan natin yung gaano ba kalayo yung heaven na pinanggalingan niya. Now, bumaba ang Panginoon for what? Ito mo din pamagat. Ano yung pamagat? 1, 2, 3, go! Ayan, yan ang title. So nagsisimula pa lang tayo. Okay? Okay, yun po yung first half na dapat tinuloy-tuloy ko kasi naalala ko, mga bago nga pala na andito. So itong second half po, very practical lang. Okay? So, nandito tayo ngayon for everyone to understand the real meaning of Christmas. God brought me here today for what? To realize who our God is. To realize the greatness of God. To realize how much He loves us. To realize who we really are. To realize if this great God really cares for us. And the last one but not the least, to realize the true meaning of Christmas. Na andito ka ngayon for that purpose. Kung first timer ka man, andito ka ngayon for that purpose. Believe me. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Kasi po sometimes hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin alam yung greatness ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam kung gano'n niya tayo kamahal. Hindi natin alam kung sino tayo sa Diyos. Hindi natin alam kung gano'n ka-importante sa Diyos at kung paano siya nag-care for you. Ang problema lang, you didn't care for Him. Eh, hindi mo siya nararamdaman. At sa araw nito, to realize yung tunay na meaning ng Pasko, no po? So kung babalikan natin yan, for I have come down from heaven. Ngayon, marami pong tao magsasabi, oh, He came down from heaven. Parang napakadaling isipin na si Lord bumaba galing heaven. Tama? Amen? Amen. Ang bilis eh. Pero ngayon, gusto ko ipakita sa inyo yung practical paano ba siya bumaba. Actually, pangalawang beses ko na ituturo to. Amen. Ngayon, para sa benefits sa mga bago na hindi pa nakakita nito, para sa inyo to. Pero sa benefits yung nakakita na, reminder sa'yo. Amen. Ituturo ko dito. Ito yung half. Ano po? Now, ano tingin nyo dyan? Ha? Ano yan? The earth and? The moon. Wow. Galing ha. Galing kayo ha. They look very close to each other. Tama? Tama ba? Para na sila magkatabi, di ba? Pero alam niyo po ba na ang distance nila is 384,000 kilometers? Ngayon gusto kong tingnan natin, paano ba bumaba ang Diyos papunta rito sa lupa? Gusto ko ipakita sa inyo para ma-realize mo how God loves you so much that He died on the cross for you. Tingnan mo natin, gano'ng kalayo yung distance niyan? 384,000 kilometer. 3 times yan, more than 3 times na punta ka ng Ajman, pabalik dito, Ajman, pabalik dito, Ajman, pabalik dito. Lampas pa ni Sharjah yung Ajman, by the way. Magpapabalik-balik ka 6 times para marating niya 384,000 kilometer. So, ganun kalayo yung space nila. Pero kung titignan mo, parang ang lapit, tama? Amen po ba? Alam niyo po ba, maraming tao ang gusto nila mag-travel around the world? Alam niyo, nasa Zayed University pa ako, yung mga professor namin doon, mga professional yon. Ang gusto nila, pupunta rito sa UAE, tatambay ng mga 2 o 3 taon dito, pag-iipon ng pera at pupunta naman sa ibang bansa. They just want to travel around the world while working. Yun ang gusto nila, hindi kagaya natin, dito tayo tutubuan ng ugat. Nandito ka pa rin. Sila hindi. 2 taon lang, isang contract lang. Lilipat naman sa Hong Kong, pupunta naman sa Japan, pupunta naman sa Canada, sa Australia, just to travel around. Marami pong taong ganyan. Yan lang ang gusto nila. Nag-iipon sila to travel. Now, famous scientists around the world are working very hard para po ma-reach sila yung iba-ibang planeta. Sobra-sobra po yung ginagawa nila. At ito po, alam niyo ba kung sino yan? They put the first man in the moon. Ano pangalan yan? Huwag ko galing nyo ha? Ano pala yung pangalan? At alam niyo po ba, pumunta siya dyan. Ano po? Pumunta siya dyan noong July 28, 1969. Exactly, I am 2 years old during that day. Nung tumapak siya dyan sa Mars. Ano po? Siya po is representative ng US
nung dumating siya dyan. At alam niyo pa, by the way, namatay na po siya noong August 25 to 2012. He was 82 years old nung namatay siya. Pero siya yung unang-unang tao na tumuntong sa buwan. At lahat po ng tao noon, gustong-gusto siya ma-interview. Lahat ng networks, lahat ng newspaper, lahat ng reporter, gustong-gusto siya ma-interview. Mga paparazzi, mga reporter, gustong-gusto siya habulin para lang ma-interview. Actually, just to share to you, no po, hindi nyo lang alam. Kasi iba sa inyo bata pa, yun nakakaalam. Siguro, ewan ko, inabot niya, kung alam niya nangyari noon. Alam niyo po, nung presidente pa sa ERAP, no po, nagkaroon po ng conference, no po, nagkaroon po ng matinding conference sa Pilipinas. Sa Russia po ginawa yan. And the conference was all about economic growth conference in 2001. How many of you have watched it? No po? Andiyan po sa conference niya, mga kapatid. Andiyan po yung presidente ng US, of course. At ang sabi po ni George Bush during that time, the United States of America was for many years trying to find out if there is life in Pluto. Grabe, no? Kasi tapos na yung Mars eh. Pinagdapunan nila si Neil Armstrong doon eh. Gusto naman nila itry yung Pluto. At yung mga tao, because marami silang pera, kayang-kaya nilang gawin yan, tama? Pero during that time, ang nag-sponsor ay Russia, ang sabi naman ni Russian President, si Vladimir Putin, ang sabi niya, our country, Russia, is almost done in conquering planet Jupiter. Grabe, no? Nung mga time na yun, in 2001, si George Bush, tinatry pa lang yung Pluto. Pero ang Russian government, almost done na. Malapit na makonquer yung Jupiter. Eh, siyempre, tayo mga Pilipino, hindi Yan mo na. matalo dyan eh. Nag-isip si Erap. Sabi ni Erap, Yorme. Jupiter, Pluto. Yan na. Ayun, mapagkin niya si Erap eh, lang. Kinuha yung microphone. At sabi niya, alam niyo ba, the Philippines was also planning and in fact trying to conquer the sun. Grabe, ano sabi niya? Hindi kasi magpatalo eh, no? Pero mga kapatid, si Chavit Singson, yung best friend niya, kasama niya dyan eh. At sabi ni Chavit Singson, yung best friend niya, Mr. President, don't you realize that the sun is too hot to conquer? Masyado mainit dyan. Hindi natin kayang conquer yan. Eh di nakapag-isip-isip. Kinuha ulit yung microphone, sabi niya, no problem, we will do it in the night. Hold up. Alam mga Pilipino, ganyan, masyado makapal sometimes, eh, no? Balik tayo, baka saan pa tayo makarating. Okay? So, noong mga panahon na yun, si Neil Armstrong po sikat siya dyan. And people wants to go to another world. At dito po sila nagpunta sa planet Mars. Planet Mars is 79 million kilometer from Earth. Tingnan nyo mabuti, ha? So, from Earth, 79 million kilometer. Remember the kilometers, okay? Na binabanggit ko rito, para makita natin gano'ng kalaki yung pinag-uusapan natin. I want you to run your imagination right now. Imagination tayo. Para sa hindi pa nakakarinig dito. Tingnan niyo po imagination natin. Gano'n ba kalaki yung creation? Tingnan niyo mabuti, okay? So, if we will ride a rocket, alam niyo ba na, if we will ride a rocket, ano po? It will take us 5,000 kilometers per hour sa speed na yan. It will take you 7 months to travel from Earth to planet Mars. Sa distance na yan. 79 million kilometers from Earth. Kung pupunta ka from Earth to Moon or Moon to Earth, it will take you in the speed of 5,000 kilometers per hour. It will take you 7 months to travel from Earth to planet Mars. Ang layo, di ba? Nasusundan niyo ba ako? At ang sasakyan mo yung rocket jet. So imagine, gano'ng kalayo yung planetang yun papunta sa Earth. Sobrang layo, 7 months to travel, tapos per hour 5,000 kilometers. Now, gusto ko sabihin sa inyo, the accumulated knowledge of mankind since its first appearance on the Earth up to 1750 had doubled by 1900. Redoubled again by 1950, 1960, 1968. Since then, it has accelerated even more rapidly. Knowledge is now doubling every 22 months. Sobrang talino ng mga tao ngayon. Hindi ba napansin yung anak mo? Wala pang 1 taon, kaya na mag-download sa cellphone mo?
Napansin niyo yan? Ha? Di ba sobrang talino? Kasi yung technology na umiikot sa paligid natin, ang tao tumatalino ng todo-todo. At marami pong tao gusto nila mag-try na puntahan yung planeta, yung ibang planeta. At nangyari po yan, yung kwento na napunta yung NASA Spirit Rover, yung po robotic na yan sa Mars. So noong mga panahon na yan, you will see all over the headlines na again, ang Amerika nagpadala na robotic na yan, na rover na yan, sa Mars po. This time sa Mars. And President Bush has said that in another 25 years, maglalagay na sila ng tao dyan sa Mars. Bakit? Kasi sobrang talino na ng mga tao. They don't even realize na meron lang isa na nag-create yan. Amen. Sobrang talino. Nakakalimutan nila na meron isa doon. Nandoon sa taas na nag-create yung mga yan. Amen. Akala nila sobrang talino nila. So, nakalimutan nila na may isang Diyos. Okay, now, can someone tell me this? Maraya. Ha? Maraya mo. Abu Dhabi. Almaraya, grabe yung inyong thinking ha. Almaraya Mall. Nasaan tayo ngayon? Almaraya Mall. Nakakakit ka nga sa taas, baka makita ka namin doon sa bubong. Okay? So ito. Yan yung Nice Street. Ang Almaraya Mall nandito sa kabilang side, o nandoon sa kabilang side. Ano po? Ito po yung Mitsubishi showroom. Ayan po yung center natin kung saan tayo nag-prayer meeting. Diyan po tayo nakatira. Yan po yung Nice Street. So I want you to see na yung drone na pinalipad ko dyan, nagpalipad ako ng drone para makuha na yan. So, yung drone na pinalipad natin dyan, tingnan nyo, ang lapit, di ba? So dahil malapit pa, kitang-kita mo yung tuktok ng building. You can still recognize. But here, kung babanatin mo, ayan na siya, ayan yung Almaraya Mall, ayan yung Nice Street. So dito, kita mo ba yung Almaraya Mall? Nasaan? Ayan siya. Ayan yung professional building, ayan yung Nice Street. So tingnan nyo mabuti ha. Habang binabalot ko yung satellite camera, tingnan nyo nangyayari. So dito, kita mo ba? Ayan yung Almaraya Mall, ang liit na. Almaraya Mall kanina, laki, para sa plato ngayon, represents like a dot. Dahil, hinahatak natin yung satellite camera, ayun na yung professional building. Now dito, kita niyo pa ba? Kung suzoom out natin, hindi mo na mag-pinpoint kung nasaan, pero ayun siya, ayun yung professional building, at ayun yung Alwahado Mall, at ayan yung Marriott Hotel, kung saan tayo galing. Narinig niyo ba ako? Nandiyan pa kayo? Now, again, kung babanatin natin yung satellite camera, wala na, hindi na talaga makita. Represent, a dot na lang, small dot na lang yung Almaraya Mall at saka yung Church Center at yung Marriott Hotel. Now, in this next one, kapag binanat mo ulit siya, wala na, pinpoint na lang, overall na lang, andyan siya, at nandyan yun, at nandyan siya. Bakit? Kasi hindi mo na nakikita. Now, I want to see you the bigger picture of this kung saan tayo pupunta. Dito, kita mo na actually yung ano yan? Dubai. The palm. Kita mo na siya. Kasi binabatak natin yung camera. So dito, kita mo ba? So dito, kita mo na yung Dubai, yung buong Dubai. Okay? Pati Doha, Qatar, kita mo na dyan. At nandyan yung professional building, Almaraya Mall. Andyan sila. Hindi mo na mapipinpoint kasi tumataas yung camera. Now, andyan yung Marriott Hotel. Andyan yung Dubai. Andyan na, kita mo na yung Dubai. Andyan yung Alain. Kita mo rin yung Alain. Now, kung babatakin natin ulit, kita mo na yung yung Bahrain, Qatar, Doha, at nandyan na lang yung pinag-uusapan natin sa loob ng Abu Dhabi at sa loob ng Dubai. Hindi mo na mapipinpoint. Abu Dhabi, Dubai na lang. Okay. Andyan yung Alain. O, next. Nasaan na? Kita mo ba? Ayun na lang sila. Halos hindi mo na matanaw. So we will say Abu Dhabi City na lang as overall. Tama? Nakikita niyo po? Amen. Now, next. Nasaan na rito ang Abu Dhabi? Kasi iba-ibang bansa na makikita mo dyan. So sabihin natin nasaan ang UAE. Ayun po ang UAE. Represent by a small dot. Ang Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tama? Nagre-represent na rin isang tuldok.
Kasi nga, diyan mo makikita na sa sobrang laki ng creation ng God, yung Abu Dhabi na akala mo nakalaki yung UAE, ang liit lang pala. Narinig niyo ako? Now, next. Dito, gusto kong tingnan ninyo, nasaan ang UAE dyan? Madaling sabihin, ayun oh. Ayun. Ayun po, ang United Arab Emirates. Sa sobrang laki ng United Arab Emirates, kapag pala tinignan mo siya overall, it represents only the small dot. Tama? Amen. Susundan niyo ba? Now, dito, tingnan natin susunod na slide. Nasaan ang UAE dyan? Ayun. The whole United Arab Emirates. Kung titingnan mo yung Earth, okay, ano sa Tagalog ng Earth? Mundo. Ang mundo kung saan tayo nandun. Ang mundo kung nasaan ng Amerika, Pilipinas, UAE, lahat ng bansa nandyan sa loob ng mundo yan. Tama? I want you to realize. Now, para naman hindi kayo magselos. Oh, nasaan tayo ngayon? Pilipinas. Pilipinas. Ayan po yung bahay namin. Sa Las Piñas, okay? Sa Las Piñas po yan. Now, kung titignan nyo dito, ayun yung bahay namin, okay? At nandyan yung airport, Ninoy Aquino International Airport. Sa Pilipinas yan. Kung titignan nyo rito, parang ang gulo ng mapa ng Pilipinas, ha? This is water, eh, ha? Yan, nandiyan na sila. Hindi mo na makikita kasi tumaas na yung satellite, andyan na yung airport. Na kung hatakin natin ulit, grabe, oh. Andyan na. Makikita nyo na yung lugar nyo dyan kung saan kayo nakatira. Okay, someone here na. Hindi na natin pwede sabihin, this is my house. Wala na. Why? Because lumalaki at lumalaki yung picture. So dito, makikita natin yung parang itsura na ng Pilipinas. Ayan, yung buong Manila na, which is nandiyan yung bahay namin. At dito makikita nyo na yung buong mapa ng Pilipinas. Ayan naman yung Pilipinas, doon sa tinatawag nating Earth. Now, so dito, nasaan ang Pilipinas? Ayun, parang tao. It represent, hindi naman sa small dot, pero malaki pa rin kasi malapit pa rin yung ating camera. Pero kung titingnan mo, to compare sa buong mundo, maliit lang ang Pilipinas. Tama? Now, dito po, nasaan ang Pilipinas? Nasaan ang UAE? Ayan po ang UAE. Okay? And I would love to see the Philippines too. Para naman hindi kayo malungkot, ayun ang Pilipinas. Dahil nakangiti kayo, para naman nakangiti tayo lahat, hindi tayo lahat. Now, seriously speaking, ito na tayo, makinig po tayo mabuti. Alam niyo po ba na ang Earth is may diameter na 12,756 kilometer? Gusto ko i-take note niyan, 12,756 kilometer ang diameter ng Earth. So gano'ng kalaki yan? Sobrang laki yan, huge! Kung isipin mo, grabe, Pastor, napakalaki pala ng mundo. Oo. Sobrang laki. Mantakan mo, in diameter, 12,756 kilometer. So round, bilog na bilog. At alam niyo po ba, kapag ikaw nag-travel from here, going to Philippines, o from Philippines coming here, ilang oras? Direct flight, 9 hours. Tama? Yung layong yan. Yung Philippines to UAE, it will take you 9 hours kung magta-travel ka. Direct flight pa yon, walang traffic ha, 9 hours. Okay? What a big earth we have, tama? Now, alam niyo ba yung earth natin is nakapaloob sa isang tinatawag na solar system? Sino yung matitindi sa mga science dito? Okay? So, ang earth natin nakapaloob sa tinatawag na solar system. How many of you remember solar system? Yung tayo nag-aaral? Ako hindi, nagbubulak-bulak. Nasa bilyaran ako palagi niyan. Kaya hindi ko alam. Ngayon ko lang natutunan. Ang solar system po is the third, yung Earth natin is the third planet. No po? Which is 149.5 million kilometers from the Sun. So, I want you to imagine this. Yung buong solar system, halimbawa, ito yung solar system. Ito. Halimbawa, itong laptop na to, no? Ito yung solar system. So imagine mo yung solar system na yan, yung kwadradong yan, yan yung represent ng solar system. Gano'ng kalaki yan kung from yung Sun to Earth, it will take you 149.5 kilometers. Ganon kalayo. So gano'ng kalaki yung solar system na nire-represent ko sa inyo ngayon?
Are you with me? Kasi yung tao sobrang talino eh. Akala nila kaya nilang puntahan lahat eh, no? Hindi nila naiisip that there is someone there na gumawa niyo mga yan. Amen. Ang laki niyan, ha? Tingnan nyo, kung gano'ng kalayo yan. Now, ano nakikita nyo rito? Yan yung sun. Alam niyo po ba na ang sun is meron diameter na 1.4 million kilometer? Gano'ng kalaki yung Earth kanina? Ano yung diameter ng Earth? 12,756 kilometer. Tama? Pero kung i-compare mo sa diameter ng sun, 1.4 million kilometer. Grabe, so ang laki. Akala natin yung Earth sobrang laki na. Pero to compare to the sun, na sobrang laki, 1.4 kilometer. Now, nasaan yung Earth? Ayun, no? Nakita niyo yung Earth? So yung Earth kanina, nakakala mo sobrang laki kasi 12,756 kilometer yung diameter niya. Pag pala itinabi mo sa sun, ganun lang siya kaliit. Para siyang, ano yung tawag doon? Pollen o bulitas. Tama? Huge ang sun. Diba? Now, nasusundan niyo ba ako? Tingnan niyo kung saan tayo papunta. Here, I would like you to understand. Diba? Gusto ko pong makinig kayo. Kapag po itong pulpito na to, itong music table na ito, ano po, kapag to sinukat, ang kailangan mo rito inches and centimeter. Tama? Pag sinukat natin. If we want to see the distance of this wall, going to that wall, ano kailangan natin? Meter or feet or something like that. So, kapag sinukat mo ang solar system, mga anak, ang kailangan mo is speed of light. Pag sinukat mo yung lawak niyan, yung solar system, and the speed of light travels at speed of 300,000 km per what? Per second. 300,000 km per second kung susukatin mo yung lawak ng solar system. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo pa bang arugin ang pinag-uusapan natin? Sabi mo, kaya mo pa bang arugin? Sabi hindi na kaya. Sabi mo, kaya pa ba, Besh? Ayan, kaya ba? Parang ticket ko na. Makinig po tayo kasi hindi po madali itong ginawa ko to. Okay? Hindi po madali mag-aralan to. Okay? So, tingnan nyo mabuti ha. So, light travel at speed of 300,000 km per second. Kung gusto mo sukatin niya, which is ito, kailangan mo lang centimeter. Which is yun, kailangan mo lang is feet. Now, dito sa solar system, ang kailangan mo light is speed of 300,000 km per second. Now, listen carefully. Tingnan nyo po mabuti. Yung ulo po, please. In 25 minutes, halimbawa po, the distance between the sun, ito po, between the sun and the earth, ito po, yung earth na yan, yan yung distance na yan, yan lang, yung sun papuntang earth. Alam niyo po ba na, in the speed of light, kapag sinukat mo yan, it will take only just 8.3 minutes. Kapag sinukat mo yan, gamit yung light, travels at speed of 300,000 km. Na kapag sinukat mo, kapatid, kapag sinukat mo yung susunod, in another 4.5 minutes, we will able to travel to planet Mars. Kung galing ka rito, 8.5, pagdating doon, 4.5 minutes, andun ka na. Kung gagamitin mo yung light at the speed of 300,000 km. Can you imagine? Grabe, no? At sabi kanina, it was 7 months by a rocket with the speed of 5,000 km per hour. Tama? Kung ikutin mo ang Earth. Pero dito, it will take you only 4.5 minutes. So, sobrang bilis. Now, in 25 minutes, we can land a planet. Pwede tayo mag-land doon sa planet. Pluto. Nasaan yung Pluto? Ayun, sa dulo. So yung dulo na yon, natawid mo na from Sun to Pluto in just 2.5 hours. Ano gagamitin natin? Yung speed of light. Who can travel 300,000 km per second. So 2 oras mo tatawirin. Yung lawak niya. Now, do you know how long it will take for us to reach the nearest star? Alam niyo ba kung gaano kalayo galing dyan sa solar system
para abutin yung pinakamalapit na star? Alam niyo kung gaano kalayo yon? 4 years and 2 months. From the solar system, para makatawid ka sa pinakamalapit na star, it will take you 2 years. 4 years and 2 months. Ganun po kalayo. Now, allow me to give you a very practical example. Tingnan mo, very practical to. Makinig po tayo, ha? Halimbawa, ito ang solar system. Ito. Itong rectangle na to. Tanggalin natin yung mga instrument. Tanggalin natin yung pulpito. Wala ako rito. Yan. Yan ang solar system. Can you imagine? Yan ang solar system, okay? In the center of this room, in this thing, maglalagay ako ng isang bilog dito na kasing laki ng exercise ball. Ayun yung exercise ball? Siguro mga ganyan kalaki yun, no? Yan. Kunyari yun ang sun. Yun yung araw. Tapos 3 feet away, dito po 3 feet away, maglalagay ako ng isang marble na maliit that represents the earth. So kung dito yung sun, andito yung earth. Okay? Parte dito. Now, 6 inches away, 6 inches lang galing sa earth. Maglalagay ako ng isang maliit na green pea. Ano yung green pea? Yung kulay green na pea, no po? Yun na, green pea nga. That will represent the moon. Andito yung moon, malapit lang, 6 inches. And 15 away from that is a tennis ball that will represent Jupiter. So dito na yun. 100 feet. Nato na 100 feet. No po? It will represent Pluto. Maglalagay ako ng isang coin. Now, tingnan nyo. From that place to that place, ang tanong ko ngayon, ito ang solar system. Gaano kalayo ang pinakamalapit na star? Kasi it will travel 4 years and 2 months bago ka makarating doon. Alam niyo gano'ng kalayo yun? Ito yung solar system. Yung pinakamalapit na star andoon sa control tower ng Sharjah Airport. Nakita niyo po? Imagine niyo kung gano'ng kalawak. Kung gano'n po kalawak. Pag titignan tayo, daming star, di ba? Nakikita mo lang. Pero kung pag-aral yung mabuti, gano'n po kalawak yun. Can I call Sister Greta, please? So, kung titignan niyo po solar system natin, nandoon yung planet Earth sa solar system. Katundok lang yung planet Earth sa gitna ng solar system. Imagine niyo po. At alam niyo po yung solar system na yan, nakapaligid yan sa cluster of stars. Yung cluster of stars, yan yung pinakamalapit na star. Ngayon, nasaan ang ating solar system na sobrang laki na yung ibang planeta, lahat ng planeta nandoon. Nasaan sila sa cluster of stars? Nawala. Paki-Manuel po. Hop, sumobra. Balik po, balik. Yan, isa lang. Ayan. Kanina, sinasabi ko sa inyo, sobrang laki ng solar system, tama? Pero sa local cluster of star, parang inilagay mo siya sa loob ng baso kasi nakapaloob pala yung solar system doon. Kung titignan mo yung solar system sa local cluster of stars, ayan lang siya, represent a small dot. Kung ihambing mo sa local cluster of stars. And yung local cluster of stars na yan, it contains millions of stars. Na kung titignan mo sa langit, parang kaya mong bilangin. Pero hindi mo alam na ganyan po kalawak. Now, my question is, kung titignan natin dito, yung local cluster of stars, nakapaloob pala yan sa loob ng Milky Way Galaxy. At yung Milky Way Galaxy, na kung saan nandoon yung local cluster of stars, at yung solar system, saan siya nagre-represent kung ipapasok mo siya sa loob ng Milky Way Galaxy? It is there. It represents a small dot. Yung buong local cluster of stars with the solar system inside of it. Now, tell me, kaya ba abutin ang sensyo mo? Tingnan natin sa ibang overview. Tingnan natin overview. Ayan yung cluster of stars. Alam natin nandun yung solar system.
Nasaan siya overview? Ayun. Ayun lang siya kung 2,000 compare sa Milky Way Galaxy. Now, ano niyo ba yung Milky Way Galaxy is nakapaloob pa yan sa isang lugar? Tingnan muna natin. Yan pong Milky Way Galaxy, pag tinignan natin, 100,000 light years sa angle na yan. At yung pong Milky Way Galaxy na yan has 100 billion stars. 100 billion. Can you count 100 billion? Say after me, the Milky Way Galaxy has 100 billions of stars. Isa pa, sabihin mo, the Milky Way Galaxy has 100 billions of stars. So kung tatawirin mo yan, 100,000 light years. So yung local cluster na nandoon yung solar system, andoon lang sa side na yan. Napapaligiran niya ng billions of stars. Now, alam niyo ba yung Milky Way Galaxy is nakapaloob sa isang lugar na tinatawag na universe? Litin ko ulit, hindi niya yata nakuha. Lahat po yan, nakapaloob sa isang lugar, lahat yan. Nandyan yung Earth, hindi mo na makikita yung Earth, hindi mo na makikita yung Almaraya Mall, hindi mo na makikita yung Pilipinas. Lahat po yan nakapaloob sa isang lugar na kung tawagin is universe. At ang Diyos nakaupo outside the universe. I want you to understand. Ang Diyos nakaupo outside the universe. At alam niyo po ba, there are 100 billion galaxies in our universe. Amen. I'm not talking about stars. I'm talking about galaxies. Kanina, sabi natin, sa galaxies, millions of stars, right? Pero sa loob ng universe, there are 100 billions of galaxies. I'm not talking about stars. Now, ito pa kasunod na mahugulat kayo. Gusto kong tingnan ito kasunod, makikita ninyo. Ang sabi po ng Bible, look up at the sky. Who created the stars you see? The one who leaves them out like an army. He knows how many there are and calls each one by name. His power is so great, not one of them is ever missing. Sa bilyong star na pinag-aralan natin, inside the billion galaxies na nasa loob ng universe, ang God the Father, yung Trinity, nakaupo outside the universe. Amen. I want you to imagine right now, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Amen. Siya ang may create ng lahat ng nakita natin. The heavens were made by the word of the Lord, and all the stars by the breath of His mouth. Let there be moon, let there be sun, and it came. Amen. I want you to see how powerful our God is. Amen. Yung God na nag-create ng universe, hindi yung God na nakapatong sa ibabaw ng lamesa mo. When He spoke, the world was created. In His command, everything appeared. Amen. Let there be stars, let there be sun, let there be moon. Sa dami ng mga stars, lahat yun, alam niya ang pangalan. How about you? Na kinreate niya by His bare hand. Amen. Tama? Ikaw pa kaya hindi niya kilala? Yung star, sabi niya lang, let there be stars. And billions of stars came. But hindi niya sinabing, let there be human. Hindi niya sinabing, let there be Bobby, let there be Grace, let there be people. Wala! Binuukan niya sa kanyang mga kamay. From dust to human being. Amen. At ang sabi niya rito,
In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Through Him, God made all things. Not one thing in all creation must wait without Him. Ang Him na sinasabi dyan, isang Panginoong Heso Kristo. Now, titignan mo yung susunod na verse. Sabi dito, the Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwells on high, who humbles Himself to behold the things that are in heaven and in earth. Mga kapatid, right now, I want you to see, I want you to understand, na ang Diyos nakaupo outside creation, outside the universe. Hindi siya pwedeng bumaba rito sa lupa. Hindi siya pwedeng bumaba. He was so holy. And that is the reason why I'm telling you na hindi natin pwedeng abutin ng Diyos. Amen. Hindi po natin siya pwedeng abutin dahil sobrang layo niya. Naku, yung earth natin katundok lang sa creation niya. Imagine niyo, itong screen na to, ang universe. Nandiyan na lahat ang pinag-usapan natin. At kukuha ka ng isang karayo, itutusok mo sa gitna, andon ang earth. Andoon ang mundo. Kung nasaan ang mga tao, inilagay niya. Tandaan niyo, walang planeta na may tao. Earth lang. Amen. Katundok lang in His creation. Katundok lang ang karayom in His creation. See this. Among the billions of galaxies in the universe, is God interested in you? Amen. Is God interested in our earth? Amen. Is God interested in mankind? Does God really love you? Mahal ka ba talaga ng Diyos? The Creator of the universe stepped from eternity into time, traveled to the Milky Way galaxy. In the Milky Way galaxy, traveled to our local cluster of stars, traveled down our solar system, within the 9 planets of the solar system, traveled down to the base of the earth, to be born as a man, and to prove His unconditional love for us. Bakit kailangan mangyari sa Kanya? Who created everything. Bakit kailangan sapitin niya ng isang Diyos? Gaano Kanya kamahal, kapatid? Sa sobrang pagmamahal niya, bumaba siya from the universe to suffer a lot for you and my sake. Dahil nakita niya na hindi kayang abutin ng tao ang Diyos, kaya siya umabot sa atin. Nagkatawang tao ang Diyos, mga kapatid. I want you to understand. Nagkatawang tao ang Diyos kay Kristo. He is God in the flesh. Just to suffer the pain na ikaw dapat ang may pain. Na dapat ikaw yung ipapako, siya ang nagpapako. Why he need to suffer this? The one who created the earth and the universe. Greater love has no man than this, that will lay down his life for his friends. But God has shown us how much He loves us. It was while we were still sinners that Christ died for us. Mga kapatid, nung sinabi ng angel kay Maria na mabubuntis ka, that you will be conceived by the Holy Spirit, na ipagbubuntis mo yung Savior of the world, and He will be called Emmanuel. Emmanuel means
God is with us. Lumabas siya sa sinapupunan ni Mary. Pinanganak siya sa lupa as a baby. He was raised by Mary and Joseph. And when he became 30 years old, he started his ministry. He needs to be crucified on the cross after 3 years, when he was 33 years old. Just to pay for the penalty of you. Grabe, dapat hindi niya gagawin yan. Pero bakit niya ginawa? Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Hindi niya kaya makita na ikaw mapako sa cross. Hindi niya kaya makita na mapahiwalay ka sa Kanya when you die physically. He wants you to be in heaven one day. And that is the reason why He was crucified on the cross. Sabi po rito, in conclusion, from the stars we know He's a great God. From within we know He's a caring God. From Calvary we know He's a loving God. So ang tanong, if you put all together, Jesus is a wonderful God. He's a God who created everything but came down on heaven just to be crucified on the cross. He came down from heaven because of His unconditional love. At nangyari yun, ginuginita yun sa araw ng Pasko. Kaya ang Pasko mo, kung narinig mo na ito ngayon, dapat ibahin mo ang araw ng Pasko mo. Amen. Dapat i-celebrate mo ng tama ang Pasko because yun yung araw ng Panginoong bumaba sa lupa upang bigyan tayo ng pagkakataong magkaroon ng buhay sa atin. Amen. Tama? Ano ba ang tunay na kalugan ng Pasko sa'yo? Music team, can you come down, please? Ano yun ba mga kapatid? Na ang Pasko ay patungkol kay Kristo? Hindi sa material things, hindi sa bagong damit, hindi sa handa. Hindi dahil marami kang bagong damit, kaya may Pasko ka. At hindi ka magse-celebrate dahil wala kang handa. It's all about Jesus Christ on the cross of Calvary. At alam niyo ba mga kapatid, kung wala si Kristo sa Pasko mo, bali wala ang Pasko. Walang katulad po ang ginawa ng Panginoon. Na, pagkatapos itong araw na to, gusto kong isipin mo, pagkatapos ko narinig yung kwentong ito mensahe ito na narinig nyo ngayon, magpapatuloy ba akong kilalanin si Kristo as aking Diyos? Through religion or through relationship? If God loves you, you should love Him back. Amen. Kailangan po natin mahalin ng Diyos pabalik. Yun lang magpapagaan sa puso ng Panginoon kapag minahal mo siya pabalik. Huwag po natin baliwalain yung Diyos na buhay na nagbigay ng buhay para sa iyo. I want you to stand right now. Sa oras na ito, gusto kong sabihin natin sa sarili natin, simula sa oras na ito, na ang ginawa ng Diyos is walang katulad. Walang katulad ang ginawa ng Panginoon for all of us. Dahil wala pong ibang Diyos na gumawa niyan, kundi ang Diyos nating buhay. Come on, close your eyes. Father in heaven, we declare right now na wala kang katulad.
Tinatanggap namin sa puso namin, Panginoon, sa oras na ito, na ikaw ang Diyos na walang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo. I want you to feel right now. Di kaya Let's worship the Lord. ilarawan na Yung walang katulad ni Diyos. dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Tignan natin! Wala kang katulad, wala nang hihingin sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad! Wala kang katulad, wala nang hihingin sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Bago natin ulitin itong kantang ito, mga kapatid. Bago natin ulitin ulit. Right now, I want you to surrender your life to Him. Itaas po natin dalawang kamay. Itaas natin dalawang kamay. At sa mga first timer na nandito ngayon, at sa mga hindi pa sigurado kung talagang tinanggap ng Panginoon, sa oras na to, gusto kong i-lead ka sa prayer. Narinig mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita mo kung gaano kalaki, dinanas niyang hirap. Yung effort na ginawa niya just to reach us in this earth. So galing sa puso mo, banggitin mo ang mga panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon. Sige po, sabihin niyo, Panginoon. Sa oras na ito, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, sa sakripisyo mo, para bigyan lang ako ng pagkakataon na makilala ka at pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa oras na ito, Panginoon, hinihiling ko po ang lubos na kapatawaran na nagmumula sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At hinihiling ko po na kayo nang kumontrol ng buhay ko simula pa sa oras na ito hanggang sa muli niyong pagbabalik. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at bilang aking personal na tagapagligtas. At hinihiling ko po na simula ngayon, tulungan niyo ko na mabuhay nang naaayon sa inyong salita at sa inyong kagustuhan lamang. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Anak na si Jesus. Amen! Wala kang katulad. Thank you, Lord. Wala nang hihingin sa'yo.
ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Sa habang panahon, Sa habang panahon, wala kang katulad. sa habang panahon, Lord. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ang Panginoon is walang katulad. Sabihin mo. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Ay plano sa iyo ang Diyos sa buhay mo.